We thank you, Lord, for all you've done to us, oh God. Hallelujah, God. Say, wandering into the night, hey, wanting a place to hide this weary soul. This and I tried without my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. Amen. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Come on, pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, hallelujah, God. Cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, hey, like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can just keep us moving, hey. Now you welcome here. From mountain I walk the street of gold. I sing of how you saved my soul. This wayward son is found his way back. Oh, come on, church, pick me up, you turn me around, you place my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Come on, church. Say, there's another one. I am free. I am free. There's another one. I am free. I am free. Everybody say, there's another one. I am free. I am free. Hey, there's another one. There's another one. I am free. I am free. I am free. You say, hey, there's another one. I am free. Yeah, I am free. I am free. Hey, there's another one. I am free. I am free. I am free. Hey, there's another one. Hey, there's another one. I am free. Yeah, I am free. Yeah, I am free. Hey, there's another one. I am free. I am free. I am free. Come on, pick me up. You turn me around. Place my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever be. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, I thank God. Whoa. I thank God. Hallelujah, God. Come on, church. Pwede ba nating bigyan ng malakas sa palakpak ang Panginoon? Panginoon, you deserve all the glory, O God. Lord
God, wala po kaming ibang nais, Panginoon, kundi yung presensya mo, Panginoon, sa oras na to, Lord. Kaya this time, let us continue to worship God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniigaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan,
Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, God. Come on, church. Let's continue to clap our hands to Jesus. Hallelujah, God. Alam po natin sobrang gulo ng nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. But we pray na ang bansang Pilipinas ay sasamahan ng Panginoon. Magulo man yung kapaligiran ngayon, but naniniwala tayo na ang Diyos yung kasama natin. Amen po ba? Hallelujah, God. We will declare na ang sentro ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi si Jesus. Hallelujah, God. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinugod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Come on, church. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinugod. Mapalad sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Come on, church! Mapalad ang bayan na iyong ibinugod. Mapalad Sa'yo lamang sumusunod. maghari ka at manahan sa amin
sumusunod. Maghari ka't manahan sa amin. Magpupuri ikaw lang, O Diyos. Kapadalang tayo na iyong itinugod. Sumusunod, maghari ka't manahan sa amin. Magpupuri ikaw lang, O Diyos. Come on, church. Let's pray for our nation. Hallelujah, God. Pinupuri ka namin. Maghari ka't manahan sa amin. Magpupuri ikaw lang, O Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sobrang nakaka-bless pong mag-worship kay Lord. Amen po ba, church? Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. I just want to share po a word from my devotion this week from the book of Psalms, chapter 146, verse 1 to 2. And it says, I praise the Lord. Praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Church, this is a great reminder po of the joy of praising God in our lives and beyond. Let's make it po a daily commitment or a daily habit to praise God. Not just po in good times, Lord God, but in every season of our lives. So tayo po'y manalangin, church. Let's bow down our heads po. Lord God, Lord, the Most High, the Creator of heaven and earth, Lord, we lift our hearts, Lord, in praises to you, Lord, all our lives, Panginoon. Thank you po for your unconditional love, for your mercy, Lord, and for your grace. Thank you, Jesus, for dying on the cross to save us from our sins. Lord, thank you rin po sa faithfulness niyo, Lord God. Thank you po, Lord God, kasi hindi niyo po kami pinapabayaan, lalo na po sa aming toughest and lowest times, Panginoon. Oh God,
help us po also, Lord, to practice, Lord, the gratitude or attitude, Lord God, of gratitude, Panginoon. And always put, Lord God, our hope and trust in you sa lahat po ng season ng buhay namin, Panginoon. Lord, we also pray for our nation, Lord God. Panginoon, Lord, protect our country, Lord God, and our leaders, Panginoon. Give them, Lord God, the mind, Lord God, and wisdom po, katulad po ni Joseph. Panginoon, maraming salamat din po sa buhay ng aming Pastor Lloyd. Continue to bless him, Lord God, and his family, Panginoon. Kayo lang po ang manguna sa araw na ito, Lord God. Gabayan niyo po kami, Panginoon. And we're all excited po sa matututunan namin for today, Lord God. And we're praying, Lord God, na ma-apply din po namin ito sa aming mga buhay. In Jesus' mighty name, amen and amen. Tayo na po magsiupo. I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. He made all the planets, he made all the stars in the sky. He knows what he's doing, he's gonna make it alright. And when the wind's blowing, there might be a reason. It is something I'm learning, something I'll never forget. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. 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 It's gonna be a day. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Turing ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kuliklim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Oh, oh, oh. Purihin po ang Diyos at nahirap pala maging artista ang liwanag. Pinagpalang umaga po sa atin lahat. Hindi
po madali na tumayo at magbigay ng patotoo para sa bawat isa sa inyo. Nung sinabi po sa akin ito, sabi ko, Lord, muli po, gusto kong parangalan ang pangalan mo. Gusto kong makita nila kung gaano kalaki ang Diyos na laging sumasama, laging yung kamay niya ang naroroon sa bawat pagsubok na pinagdaanan namin. 25 taon na pinagdaanan namin ang mga karamdaman na ito ng aking asawa. Mula 1998 hanggang 2024. 1998 po, nang mag-umpisa siyang magkaroon ng karamdaman, ito po yung bato sa abdo na naging buhangin. Di ba may kanta pong bato sa buhangin? Yung kanya pong bato ay naging buhangin. At yung buhangin na yon ang nagbigay sa kanya ng isang matinding karamdaman na inabot ng 25 taon. Mula sa karamdaman na yon, naging diabetic siya. At ang diabetic na ito ay nagdulot sa kanya ng 15 komplikasyon. Hindi po madali sa isang pamilya na dumadaan sa karamdaman. Masasabi ko po, ito isa sa pinakamahirap na pinagdaraanan ng isang pamilya. Lalo na po yung panahon na magdidesisyon ka sa mga sinasabi ng mga doktor. Yung desisyon na ikaw ang maiiwan at sila lang ay tutugon. Sabi ko noon, Lord, ang hirap. Lord, natatakot ako. Baka magkamali ako ng desisyon. Pero Panginoon, tutulungan mo kami. Dahil ang nakasalalay dito ay ang buhay ng aking asawa. Maraming beses po kami naglabas-pasok sa ospital. Nung pinag-aaralan ko po ito, almost 20 times kaming na-ospital in the past 25 years. Ang pinakamahirap po, akala ko nung na-bypass operation siya, ang pinakamahirap pala, yung paulit-ulit na putulin ang kanyang mga paa. Pinutol ng panahon ng July at nagkaroon uli ng pagkaputol sa panahon ng August. Nagpahinga po kami ng September 2024 at muli pong pinutol. 2023 pala, nagkamali pa. At muli pong pinutol sa pangatlong pagkakataon ng October 2023. After 1 year, nagkaroon na naman siya ng matinding karamdaman. At sabi nga ng mga doktor, sobrang taas po ng kanyang WBC. The WBC is the white blood cell. Na nandoon ang, sabi nga, ang normal nito hanggang 11 lang. Si Kuya Ray ay 33. Imagine niyo po yon. Nung kinuha siya ng Panginoon, ang infection niya with sepsis, 44. Alam niyo po mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Ang hirap po na makita ang isang asawa na hirap sa kanyang karamdaman. Pero ang kamay ng Diyos ang laging naroroon. Ang kamay ng Diyos ang laging sumasagip ng lahat ng hirap, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng mahirap na desisyon. Salamat, Panginoon. Sabi ko lang lagi. Lalo na pag kukunin ko yung mga resulta, na ako lang ang nag-iisa, pero Lord, nandun ka pala. Kasama ko ang Diyos na nagdidesisyon para sa aking asawa. Alam niyo po, namimiss ko yun kasi sabi ko nga lagi ngayon pag napupunta ako sa ibang outreach, wala na yung kasama ko nagpe-pray pag madaling araw. Bago na uso ang hawak kamay, kami nagpauso nun. Hawak kamay kaming nagpapanalangin sa Lord. Hawak kamay kami nagpapalitan ng salita ng Diyos. And the Word of God, yun ang nagpatatag sa aming dalawa, nagpatibay sa aming pananampalataya. Lagi kaming naroroon sa Kanyang pangako. Lord, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Nasa Hebrew po yan.
lagi ko pong panalangin. Sabi mo, Panginoon, pag tumawag kami, tutugunin mo kami at ipakikita mo sa amin ang kamanghamanghang bagay. Hindi lang po kamanghamanghang bagay, ilang ulit na miracle, Panginoon, ang binigay niya. Salamat sa Panginoon. Tunay nga po, kung naririnig niyo po ako nagpupuri sa Panginoon, kulang pa po yun para sabihin ko sa Kanya, napakagaling mo, Panginoon. Napakabuti mo, dakilang Diyos. Palakpakan niyo naman po ang Lord. Lakasan niyo po! Lakasan niyo po! Sayang ang lakas niyo! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Salamat sa Panginoon. Habang may hininga po kayo, purihin niyo ang Diyos. Manalangin kayo sa Panginoon na patatagin niya ang pananampalataya na meron kayo. Dahil hindi natin alam anong araw, anong oras ang Diyos magbibigay ng pagsubok sa buhay natin. Pero kami po, lagi namin sinasabi, Panginoon, salamat. Ang pagsubok na ito ay hindi nagpahina sa amin, kundi ang pagsubok na meron kami ay lalong nagpatatag ng aming pag-asa, ng aming paniniwala, ng aming pagtitiwala sa buhay na Diyos. Yung asawa ko pong nakinuha ng Panginoon at ngayon ay bumalik na siya talaga sa kanyang Creator. Sobrang lagi ko po yung sinasabi sa Panginoon, Lord, sabihin mo sa Kanya, sobra ko siyang mahal na mahal. Kasi Panginoon, siya po ang nagturo sa akin paano lalong magtiwala sa iyo. Alam niyo po, lagi kong binabanggit ngayon to sa Santiago 1, 2, and 3. Mag-alak kayo sa tuwing dumadanas kayo ng pagsubok, sapagkat alam nyo, magdudulot ng katatagan ang pagsubok, pananampalataya ninyo. Hindi po tayo makakatayo kung wala ang pagsubok ng Diyos. Dahil ang pagsubok na yon ay magpapatatag para makilala natin ang galing, ang husay, at ang kapangyarihan ng Diyos. Purihin po ang Diyos, palakpakan po natin siya. To God be the glory and all praises and glory to your Lord. In Jesus' mighty name. 4 months nung kinuha na ni God si Kuya Ray. Nung dinadalo ko po si Ate G saka si Kuya Ray sa hospital, nasa isip ko po, pag kinuha ng Diyos si Kuya Ray, ano kaya mangyayari kay Ate G? Pag nag-uusap kami mag-asawa, baka hindi kayanin ni Ate G. Kasi laging bukang bibig ni Ate G, di baling may karamdaman, basta buhay, basta magkasama kami. Kaya umaalis po kami ng hospital ni Nanay Lena. Paano kaya kakayanin ni Ate G? Yun po yung tanong namin. Pero nakita po at sinagot din ng Diyos. Yung hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Marami sa atin ang tanong nyo, paano pag nawala ang mahal ko sa buhay? Paano ko kakayanin? Huwag mo munang hanapin yung sagot na yun ngayon. Pag dumating ka na sa sitwasyon, doon ibibigay ng Diyos yung lahat ng kaya niyo. Hindi ko alam kung nagkamali ako po na sa una ko palang inilagay si Ate G, parang hindi na ako makapagsesermon nito. Pan-challenge ito eh. Pero Ate G, ang nakikita namin ay hindi yung Ate G, kundi yung Diyos kay Ate G. Kasi kung si Ate G lang, matagal na pong bumigay. Pero merong Diyos na matatag sa buhay ni Ate G. Alam mo ba, Ate G, kalahati po ng buhay ko, iyon ang pinagsamahan po natin almost 26 years. Mula nung makakilala sila sa Lord, kaya Ate G, ang hirap din pong mawalan ng magaling na leader. Ang hirap din pong mawalan talaga ng kapamilya mo ng itinuring. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo lahat? I want to pray for Ate G. Birthday niya nung
Taas natin yung kamay natin kay Ate Chi. Father God, siguro habang nakikinig po yung marami sa amin, ang tanong nila, paano kaya namin kakayanin kung sa amin dumating yon? Ano kaya yung gagawin namin, Panginoon? Paano harapin yung pinakamabigat na laban at pagsubok sa aming buhay? Karamdaman, lalo na ang kamatayan. Panginoong Jesus, salamat po o Diyos, ang katatagan, lakas, ngiti na nakikita namin kay Ate Chi ay maliwanag na pagsama mo sa kanyang buhay. Kung wala ka o Diyos, hindi kami makakabangon. Kung wala ka o Diyos, hindi kami makakatayo. Kung wala ka o Diyos, hindi kami makakalakad. Panginoon, ang lambing lang namin sa inyo, ito yung panalangin ni Kuya Ray, panalangin ni Ate G. Iregalo mo sa kanila na ang kanilang paglilingkod ng kanilang mga mahal sa buhay hanggang sa kaapu-apuhan. Walang mahal sa buhay si Ate G na mapapariwara o God, lahat sila maglilingkod sa Panginoon. Kaya ang dalangin ko po, saan man itayo si Ate G, makikita nila kung gaano kalakas, kabuhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. At sa kanyang kaarawan po, Panginoon, dalangin po namin, patuloy mo siyang patatagin. Bawat araw, bawat linggo, bawat buwan at mga taon na daraon, lalo na sa panahon na patuloy pa rin, nasa process pa rin sila eh. Nasa transition pa rin sila, nasa grieving process pa rin sila, oh God. Kaya ang dalangin po namin, nakakatuwa lang talaga si Ate G, ang solusyon niya, ipaglingkod ang buhay. Kaysa magkulong sa kwarto, kaysa, Lord, isipin ng maraming bagay, patuloy na ang paglilingkod sa Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, dati talagang sabi nga, walang panahon na hindi sila magkahawak ni Kuya Ray. Pero Lord, ang dalangin ko po, ang kamay na nagmamahal kay Kuya Ray, ang kamay na napako sa krus ng Kalbaryo, ay ang kamay na hawak kay Ate G magpakailanman. Salamat po kung meron po ditong nakaka-relate, may mga pinagdadaanan, may mga kabigatan ngayon. Panginoong Jesus, Ikaw ay buhay at makapangyarihan. Ikaw ay tatayong matatag at hahawakan niyo po kami. Thank you so much. We honor you. We love you. In Jesus' name, amen at amen. Malakas ang palakpak ibigay natin sa Panginoon. Happy birthday, Ate G. Kit, paabot nga ng tubig, di na ako makahinga. Ano po? Grabe po, ano yung narinig niyo po kay IDG is more than a sermon, more than a great testimony. Talagang ang Diyos po yan, ano po? Thank you God, thank you Jesus. Kaya ngayon tanong ko po sa inyo kung nakakita ka na ba ng taong pwede nang sumuko dahil sa maraming laban ng buhay pero hindi sumuko. Maraming Ate G sa Praise Church, ang marami rin pong laban talaga na kinakaharap sa buhay, pwedeng-pwede nang sumuko pero hindi sumuko. Kasi may nakikita silang higit na mas malaking bagay pagkatapos nito. Hindi naman talaga nawawala ang mga laban ng buhay. Pag nalagpasan mo ang isang bagay, may bago ka namang kakaharapin. Kaya medyo napili talaga natin ang karamdaman is, totoo pong napakahirap. Iba po kasi yung naglalakad ka po ng may babayaran kang sa titulo ng lupa. At least ano po yung blessing. Pero yung iba pa yung magbabayad ka ng bills, ano po. Ibang usapan yon. Itong linggo rin po kasi na to, all of a sudden, kinuha din po ng Diyos si Ate Wilma, ano po, nanay nila El, ano po, ni Bing. Alam niyo po, ang mabigat naman pala sa ganung mga sitwasyon, yung hindi ka mala nakapagpaalam, yung wala man lang moment na parang may pwede sanang mapaglingkuran. Kaya, alam niyo po, kung maunawaan lang natin ang pinanggagalingan ng bawat isa, at yun po lagi ang panalangin ko ngayon, Panginoon, sana lahat ng taong makakausap ko, gusto ko pong makita kung saan sila nanggagaling para wala akong room para i-judge sila o maliitin o ano pa mang bagay, kundi makita nating lahat sa biyaya ng Diyos na ang lahat ng bagay nito ay ang Diyos pa rin ang tumutulong po sa atin. Kaya kung ikaw to, talagang hawakan mo lang ngayon yung pag-asa, ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Matthew 5, 6, 7, ang tawag po dito is sermon
Sermon on the Mount or about Beatitudes or kingdom values. Sabi nga natin lahat, kingdom values. Pag sinabi natin kingdom values, ito yung mga bagay ng Diyos na gusto nating pahalagahan. Kasama na yung panalangin, kasama na yung pagkapatawad, kasama na yung pagbibigay, kasama yung magandang relationship, kasama yung values na inuuna natin ng ating Panginoon, sinasamba. Pero sinamarize niya sa Matthew chapter 7, 24-27, kaya ang lahat na nakikinig ng salita ng Diyos at pinamuhay ang salita ng Diyos ay matutulad sa isang taong nagtayo ng bahay sa batuhan, dumating ang matinding unos, dumating ang matinding bagyo, nakatayo pa rin. Hindi dahil sa matatag siya, kundi matatag yung kanyang tinatayuan. At iyon po yung sinasabi rin ni Ate G kanina sa atin at sinasabi ng Matthew 7, kahit wala pang matinding problema, patatagin mo ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Itanim mo ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Walang kalaban-laban. Ang isang taong kapag humarap sa problema ay walang Diyos na kinakapitan, humahawak o tumutulong sa buhay ng bawat isa. So mga kapatid, ang katatagan natin ay hindi po nasa ating sariling lakas, kundi nasa batong tinutuntungan natin at sa kamay na humahawak sa atin. Can I hear amen? Kaya ito yung pag-usapan natin, steadfast hands. Matatag na kamay, na paghawak. Ano po, paano tayo magkakaroon ngayon ng matatag na buhay? Sa mga ginagawa natin, paano tayo may katatagan? Kung meron po kayong time, pag-aralan po natin yung word na steadfast. Sobrang ganda po niyan. Katangian ng Diyos yan. Na matatag, hindi nagbabago. At yun din ang gusto ng Diyos sa atin, maging matatag tayo, na hindi tayo nagbabago sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon, that whatever happens, ano po, ang Diyos yung sasama. So, meron din tayong subtitle that the power of grit. Yung grit ho kasi, passion and perseverance yan. Hindi pwedeng passionate ka lang, kailangan matatag ka. Hindi naman pwedeng puro katatagan lang, wala ring passionate. Magkasama po yan, kailangan may puso, kailangan may katatagan. Amen. Kasi kahit may puso ka, kapag dinaanan ka na ng problema, bagsak ka eh. So yun mga kapatid, sabi nga natin, puso at katatagan. 1, 2, 3. So steadfast hands. Gusto nyo po ba yun na lahat tayo magkaroon ng matibay, ano po, na paninindigan, at talaga sa lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi tayo sumusuko. Ang 1 Corinthians chapter 15, verse 58, isinulat po ito ni Paul, pero hindi po siya nasa prison. Mukha lang nasa prison yung picture na nailagay ko. Wala po si Paul sa prison. Hindi po ito kasama sa prison letter, yung Corinthians. Ano po? Ang 1 Corinthians, sinulat niya nung nasa Ephesus po siya. Okay? So sinulat niya ito as encouragement to all believers sa Corinth. Ang daming pinaka-problematic na church, Corinth. Ang dami, name it, immorality, name it, division. Marami silang persecution, kasama din po. Pero in light of all hardships, ang sinabi ni Paul connected sa resurrection ni Jesus Christ. Grabe, no? May problema ka, pero anong connection ng resurrection? Yun nga salamat sa Diyos. Kahit ano pang mangyari sa atin, there will be a great promise of resurrection. Babangon, pabubuhay tayo, maaring madapa, pero makakabangon. Maaring nalugi, pero makakabawi. Maaring namatayan, pero makapagpapatuloy kasi buhay ang ating pinaglilingkuran. Can I hear amen? Malakas mo ng palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah! So, therefore, my beloved brothers, after na ma-explain ni Paul ang katotohanan na ang pinakamagandang balita, si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa atin. And that is the gospel. More than sa nakapasa, more than sa nakapag-build ng business, more than sa tumubo tayo na gain, the good news is Jesus. Namatay siya at nabuhay siya para sa atin. Kaya nga, my beloved brothers, ang kausap niya dito, mga Kristiyano na dumadaan sa maraming problema ng buhay. Okay? So, Christ has conquered death and sin because Jesus rose from the dead and promises us eternal life. Everything we do now has meaning. Wow!
Dahil si Jesus, muling nabuhay, mga kapatid, walang pagtsatsaga na ginagawa ka ngayon na mababaliwala. Meron time parang ang kulit-kulit ng anak natin, pero tsinatsaga mong alagaan, tsinatsaga mong turuan. Sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, hindi nasasayang ang pagtsatsaga mo sa Kanya. Meron kang taong tinutulungan para mabago ang buhay, hindi nasasayang ang pagtsatsaga mo sa Kanya dahil ang Diyos namatay at muling nabuhay, nakikita niya lahat ng iyong ginagawa. Amen? Therefore, my beloved brothers. So, ang sabi po ni Paul, we persevere because we know something glorious is waiting at the finish line. The resurrection and reward Christ secured for us. What does it mean? Ano po sinasabi niya? Na dahil si Jesus ay buhay, lahat ng ginagawa natin may magandang patutunguhan. Ilan po sa atin naniniwala, yung paglilingkod mo, may magandang patutunguhan. Can I hear amen? Yung pagkakaloob mo, may magandang patutunguhan. Dahil buhay, ang Diyos natin pinaglilingkuran. Yung panalangin mo, hindi na babaliwala. May patutunguhan yung panalangin mo kasi buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Be steadfast. Grabe yung word na tong word na steadfast na to. Magpakatatag. Hindi lang po siya talaga magpakatatag, magpakatibay, hindi natitinag, magpakalalim. To be steadfast means to be firmly fixed and steady in our faith and purpose. Imagine a deeply rooted tree that stands tall in fierce winds. It may sway, but it doesn't break. Nasasaktan, pero hindi sumusuko. Umiiyak, pero tumatayo. Nabibigatan, pero lumalaban. Can I hear amen? That is the idea of steadfast. Hindi ibig sabihin, Christian ka na nalungkot ka, ang hina mo namang Christian. Ang matatag din pong Christian, minsan luha ang kanyang sandata at panalangin. Iyan panlaban natin. Hindi pag nakakita tayong umiyak na Christian o parang nalungkot, hindi na siya matatag. No, hindi naman. Bigyan din naman natin ng pagkakataon. Ang Kristiyanong matatag, umiiyak din yan. Ang Kristiyanong matatag, napapagod din yan. Ang Kristiyanong matatag, yes, nasasaktan din po yan. Pero dahil nakaugat ang kanyang pananampalataya sa Diyos, dumating man ang malalakas na unos, dumating man ang malalakas na bagyo ng buhay natin, tatayo tayong matatag. Kasi sigurado ang ating tinutuntungan. Okay? It means when pressures come, be it immovable, hindi matitinag. Again, para ho natin maunawaan ito, nakakita na po kayo ng boksingero po, ano? Ang boksingerong magaling, hindi yung malakas sumuntok. Ang magaling ng boksingero, malakas sumuntok, pag siya rin ang nasuntok, matatag din siya. Nakakatayo pa rin siya. Hindi pwedeng ang lakas mo lang manuntok, pero pag ikaw naman ang nasuntok, bagsak ka din, parang mahina din. Ang gusto ng Diyos, matatag tayong umaatake. Pag tayo rin atake, matatag din tayo. Nakakatayo pa rin tayo. Amen? It means when pressures come, be it temptation, criticism, discouragement, or suffering, we stand our ground. Sabi natin lahat, ground. We don't abandon our post or leave the path of following Jesus. So, ibig sabihin, yung mga taong immovable, may problema, pero hindi umaalis sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga taong matatag, pag nagka-problema, lalong minamahal si Jesus. Ang taong matatag, pag dumating sa pagsubok, wala siyang ibang totoong kakapitan. By the way, mga kapatid, ang pinakamagandang puntahan sa pinakamatinding problema at ano pang pagsubok na daraanan natin, presence ni God. Can I hear amen? Totoo po yun. Kaya napakalaga, magpakatatag, huwag matitinag. Kapit sa Diyos. Tiwala sa Diyos. Sabi ni Paul dito, always abounding in the work of the Lord. Paul is saying is, whatever role God has you in, give it your all for God's glory. Don't serve half-heartedly. Maybe you are a plain housewife. Tingnan mo yung pagiging housewife mo with honor and dignity. Gawin mo ang pinakamabuti mo sa pag-aalaga mo sa iyong mga anak. Hindi po tayo namimili ng pagbubutihin lang natin. Lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos, pagbutihin natin ang ating ginagawa. Can you hear amen? So, hindi tayo namimili na, ito
Ito naman, magaling lang sa church ito, pero sa pamilya, hindi. Ito naman, magaling lang ito sa pamilya, sa trabaho, hindi ginagalingan. Sa lahat ng responsibility natin. Sabi ko nga, pag titinong ko po yung responsibility ko, first and foremost, I am a child of God. Bago pa po ako naging pastor, I am a child of God. Mula nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, I'm a husband to my wife. I'm a father to my kids. I'm a pastor to Praise Church. Meron din tayong company na parang ginagabayan at may mga pastors. Pero ang unang responsibility ko na hindi ko pababayaan, bago pa ako magpastor, I am a sheep. Anak ko tayo ng Diyos na inaalagaan. At ikaw po, ganun din, huwag nating pababayaan yon. Knowing that, kaya sabi natin lahat, knowing, dapat alam natin to, that in the Lord, ano ang mga bagay na ginawa natin in the Lord, sa Panginoon. Pero yung sa sarili lang natin na hindi in the Lord, wala pong kabuluhan yon. Pero kapag in the Lord, your labor is not in vain. Because the resurrection is real, every sacrifice, every act of service, every moment of perseverance will be rewarded. We will see the fruit either in this life when we stand before Jesus. Tingin niya po kayo sa akin sandali. Lahat ng ginagawa natin ay may gantimpala. Lahat ng ginagawa natin may kabuluhan. Ang pangako ng Diyos ay ito. Yung iba, dito mo makikita. Yung iba, aanihin mo sa buhay na walang hanggan. Dahil hindi nawawalan ng kabuluhan, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, kahit ano pang pagsubok ang dumating sa ating buhay, gagawin natin ang pinakamabuti dahil ito ay para sa Diyos. Lahat po ng naniniwala, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Okay, so paano ngayon magkaroon ng grit na tinatawag? Paano ngayon, pag-aralan natin, isa yun sa pag-aralan natin, paano magkaroon ng katyagaan? Paano magkaroon ng kamay na hindi bumibigay at hindi natitinag? Ano po? So number one is, we need to have, yung tinatawag natin, grounded in purpose. Sana meron kang malaking dahilan bakit mo ginagawa ang isang bagay. Sana may malaki kang why, bakit ka nag-aaral, bakit ka nagtatrabaho, bakit ka naglilingkod. Ang unang isi-shake yung purpose mo. Kung walang purpose, magigiba, malilito, mawawala. Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sabi natin lahat kay Jesus. Kapag ititingin mo ngayon ang paningin mo sa ating government, masisiraan kayo ng loob. Kapag itiningnan mo yung nangyayari sa iyong pamilya, madidiscourage ka. Sa mga tao, madidisappoint ka. Kaya nga buti na lang may Hebrews chapter 12 verse 2 na nagtuturo sa atin, whatever happens, look unto Jesus. Siya po yung tingnan natin kasi siya lang ang hindi totoong nagbabago. Siya lang yung hindi natitinag, hindi natatakot, hindi nag-iiba. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, kala nila yung picture ni Jesus nung siya po ay namatay, parang mukha ng biktima, yung luging-lugi, talong-talo. Hindi po yun ang picture ni Jesus nung namatay sa cross. Yes, totoong nahihirapan, but there is joy in His heart na yung ginawa niyang ito, may malaking kabuluhan. Kasi po, hindi niya nilanta ng kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon naupo sa kanang trono ng Diyos. What is Jesus' purpose when He gave His life to us? Salvation of the world. Kaya habang sinasaktan siya, habang pinapatay siya, nakikita niya lahat ng pain niya para sa ating kabutihan. Don't miss this month of April, we will discuss His gain. His pain, our gain. Don't miss kasi, baka makalimutan kasi natin ang cross. Kaya this April, His pain, our gain. Sana ma-appreciate lang uli natin lahat ng dinaanan ni Jesus. So ngayon, si Jesus, nagpunta si Jesus dito with a clear purpose. Alam niyo po, kaya maraming tao, kahit successful sa maring bagay, pero pag walang malalim na purpose, magigiba eh. Pag nahihirapan ka, ang babalikan mo yung purpose eh. Bakit ba ako nagtatrabaho? Kung
hindi mo nakikita ang pagtatrabaho mo na may binubuhay kang pamilya at may pinag-aaral kang anak, magre-resign ka sa trabaho na yon. Wala kang pakialam ngayon kung makapaghinto yung anak mo kasi hindi mo siya nakikita na yung hirap mo para sa anak mo. Sabi natin lahat, purpose. So napakaganda kapag isang tao may layunin. Kaya nga kung ang layunin natin sa buhay, kaya natin ginagawang isang tao, loving God, loving people, for the sake or for the purpose of loving God, loving people, yun ang pinakamatibay na purpose po sa buhay. Kaya mga kapatid, maaaring nahihirapan ka ngayon, balikan mo lang yung purpose mo. Maaring nasasaktan ka ngayon, balikan mo lang yung purpose mo. Meron akong 4 na true story na kwento na i-share po sa inyo. Maaaring hindi man natin kilala lahat, pero gamitin lang po nating illustration. Number 1, grounded in purpose. Kung kilala nyo po itong si Tim Tebow, ano po? Hindi Tibo, iba po yung Tibo. Tebow, ano po? Okay? So, si Tim Tebow po is napakagaling na NFL player o tawagin na lang natin parang football player. Ano po, nung college siya, sobra ang award niya, ang galing at husay niya. Christian siya. Nung napunta na siya sa professional, sa NFL, doon ang dami niya naging problema. Pag nagpe-pray siya na ganyan, kinikriticize na siya, walang kinalaman yung prayer mo sa laro natin. Lagi siyang kinikriticize. Huwag mong dalhin yung faith mo sa sports na to. Siya very vocal sa faith niya because he is grounded nang alam niya, hindi lang siya naglalaro, ino-honor niya si Jesus. Kaya, parang sinasabi niya, you have to know why you are standing before you can stand strong. Bago ka makatayo na matatag, dapat alam mo muna bakit ka tumatayo. Kaya alam niyo po yung mga taong may malalaking why sa buhay, kahit mahirapan yan, mahihirapan po kayo na pahintuin yan. Kasi may malaking reason yan, bakit nabubuhay eh. His purpose was never just about winning games, it was about glorifying God. Si Tim Tebow ngayon may foundation na tumutulong even sa mga kids na may special na case. Ang dami niyang natutulungan. Hindi ang buhay niya is basta maglaro lang. Hindi siya basta nagtatrabaho lang. May mas malaki pa siyang dahilan bakit siya nagtatrabaho. May mas malaki siyang dahilan bakit niya ginagawa ang isang bagay. Alam niyo po, napansin ko, yung taong walang masyadong malalim, makabuluhan na ginagawa, hahanapin niyo po yung kaligayahan sa sugal, sa bisyo, even sa drugs. Kasi wala tayong malalim na dahilan. Taas nyo nga po yung cellphone nyo po. Lahat na may cellphone po, taas nyo po. Sabi nila, ito ay distraction. Hindi po totoo, ito ang distraction. Let me correct you. Hindi ito ang distraction. Ang distraction yung nasa puso. Kapag wala kang meaningful relationship, dito ka lagi pupunta. Kapag hindi mo na-enjoy yung pamilya mo, dito ka pupunta. Kapag wala kang makausap, dito ka pupunta. Kapag walang kumakausap sa iyo, ito lagi. Yung anak mo na lagi nagse-cellphone, kaya nagse-cellphone yan, hindi mo kinakausap. Kaya, puro ka cellphone, wala ka namang alternative. Tara anak, labas tayo. Tara anak, usap tayo, kain tayo. Parang ang tagal ko na paniwala na ito po yung distraction. No. Amoral to eh. Wala itong buhay. Kaya ngayon ko lang naisip, pag wala kang meaningful, mahalagang bagay sa buhay na pinagkakaabalahan, lagi ka ditong magdedwell. Lagi ka diyang pupunta. Narinig ko to kay Pastor JR eh. Marami ro kabataan ngayon ang gusto ng kaibigan. Eto na. Hindi na yung pamilya niya. Kaya mga kapatid, sana mas matindi ang pagpapahalaga natin sa Diyos, sa pamilya natin. Ito yung magtatawid po sa atin, grounded in purpose. Malakas na palakpak ibigay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. May natututunan po. Can you hear amen? So ang kailangan pa natin, we need to become resilient. Resilient in adversity.
Hindi mo maiwasan yun. Totoong may problema. Sino ba naman tao ang hindi dumaan sa problema? Sino ba mag-asawa ang walang pinoproblema? Akala mo lang walang problema. Pero ang totoo, lahat po yan meron. Akala mo yung mga mayayaman walang problema. Marami pong kinakarap na problema yan. Resilience. Sabi ni God, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hindi naman inalis ng Diyos. Sinabi niya na ni Jesus sa mga alagad niya. In this world, you have trouble. Wag na kayong magulat. Magulat ka yung wala kang problema. Magulat ka yung wala kang kinakaharap. Magulat ka yung wala tayong man lang na nai-stress sa buhay. Kasama po talaga yan. But we need to become resilient in adversity. Hindi ka tumatatag sa madadaling bagay. Hindi ka tumitibay sa magagaan na bagay. Hindi madali ang nagpapatibay sa atin, kundi yung mahirap na kinakaharap natin. Thank you so much, Lord. Hindi man na-appreciate yung maraming bagay. Di ba? Hindi naman nakikita na lahat yung hirap mo tama? Kahit hindi ito na-appreciate ng iyong anak, sige pa rin, diretso pa rin. Ano po? Na wala tayong karapatan at dahilan na huminto kasi may malalaking bagay tayo. Resilient in adversity. Ito yung po yung pangalawa po, si Bethany Hamilton. Si Bethany Hamilton, 14 years old pa lang siya. Grabe, kinagat ng dilis yung kanyang braso. Napakalaking dilis na may malalaking ngipin. Shark po, Kinagat po, talagang tanggal kasi mahilig siya mag-surf, So, grabe po yung naranasan niya. Pero alam niyo 1 month lang ang nakalipas. Pagka-opera at pagka-heal po nito, balik ulit siya sa pagsasurf. Very traumatic. Kaya, alam niyo po, siguro katulad natin, marami din tayong traumatic experience. Hindi na natin mabalikan, pero etong si Bethany Hamilton, grabe po yung kanyang naging buhay. Nagpatuloy siya, hindi niya iniwanan ng passion niya, hanggang sa lumaban siya sa mga patimpalak at nanalo pa po. Sabi niya, adversity is not a sign you should quit. It's proof you are in the fight. Wow! Ang laban daw ng buhay ay nagpapatunay na may maganda kang ginagawa. Kapag inuusad ka ng demonyo at may mga struggle, ibig sabihin lumalapit ka sa Diyos. Sino rito po yung papunta ka sa sabungan, gumawa ang kaaway, hindi ka natuloy? Parang walang ganun. Magdadrugs ka, hindi natuloy ang pagdadrugs, gumawa ang kaaway. Pero kapag papunta sa church, parang ang daming hadlang sumakit yung batok, naghahantay ka, papuntang Victory Mall, ang nasasakyan mo, dumadaan, biyaheng Sorsogon, Aklan, Bohol. Bakit walang pumunta ka sa LRT, biglang naghinto? Ba't ganun pagpapunta sa Panginoon, maraming hadlang? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka hadlang. Okay? So, ang sign pala na may maganda kang ginagawa, may mga problema kang kinakaharap. Amen? Kaya kung nai-stress ka kasi may maganda kang ginagawa, amen? Kaya ka nasasaktan at nahirapan kasi may maganda kang ginagawa. Pangit lang yung nasasaktan ka dahil talagang may ginawa ka naman talagang pangit. Pero ang ganda-ganda nito po, her determination was stronger than her obstacle. Sana, Sana all. Sana all ganito kasintibay. Sana ganito kasintibay na yung problema nanliliit sa laki ng confidence na meron ka. Naalala ko po yung isang pastor na hinahangaan ko kahit hindi siya marunong mag-English. Sabi niya, hindi makakaporma ang English akin, matindi ang confidence ko sa buhay. Sana all. Yung iba naman, ang galing mag-English, wala lang confidence. Parang gano'n, magaling ka pero nahihiya ka lang talaga. So mga kapatid, sana patibayin pa natin ang determination po natin sa Panginoon. Okay. So wala siyang verse dito. Okay. So, resilient in adversity. Sana yung mga dumadating na mga problema sa atin, dumagdag sa pagpapatibay na meron po tayo. Palakpakan niya muna natin ang Panginoon. Come on. Thank you, Jesus. What is letter G? Okay, gulay. Para ulam na, goto, po? Grounded in purpose, letter R, resilient in adversity, and letter I is invest in the long haul.
invest is in the long haul po. Let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa takdang panahon. Aanihin nyo ito kung hindi kayo susuko, kung hindi kayo bibigay. So, ito po yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Galatians na ang buhay natin ay series na marami ka talagang pagtsatsagaan hanggang sa makita mong resulta. Hindi pwedeng resulta sa ka magtsatsaga. Resulta muna bago ka magtsatsaga. Maraming katsagaan tayong kakaharapin bago natin maani ang maraming bagay. Amen? So, ito namang lalaki, hindi ito masyadong familiar sa akin, pero kilala niyo po ba ito, si Mr. Beast po? Di ba sikat po yan? Ano po, Mr. Beast po, ano? So, grabe, sabi niya, most people love the idea of success but hate the process. Social, ano po ito, na YouTuber po ito. Sobrang, ang dami niya na pong in-upload sa buhay. Inaral niya yung algorithm. Wala pa rin masyadong pumapansin sa mga content niya. Sangkatutak yung mga in-upload niya. Dami po niyang inilagay sa YouTube, walang pumapansin. Hanggang sa isang araw, hindi siya humihinto, nag-viral. Tingnan mo naman ang picture niya, sino nakaisip ng ganyang itsura? Ano po, yung pera ilagay sa tenga. Pero ngayon po, sobrang milyonaryo to. Sobrang yaman. Isa po ngayon sa tinutulungan niya ay makakita ang mga bulag, pagkatapos millions of trees. Philanthropist na siya ngayon. Ano po? Kasi nakikita niya, invest in the long haul means, sana yung ginagawa mo ngayon, may nakikita ka kahit malayo, may magandang mangyayari. Kasi bakit ko naman gagawin ng isang bagay kung wala akong nakikitang mangyari? Nasasayang lang ako ng panahon. Kung ako naglalakad at hindi naman bubuti yung pakiramdam ko, kung mag-e-exercise ako at wala namang benefits ito, bakit ko yun gagawin? Merong mga pagkakataon, yung itinanim mo last year, iyan yung nangyayari sa iyo. Yung itinatanim mo ngayon, ito ang mangyayari sa iyo sa 2026. What is the point? Tanim lang ng tanim. Kasi hindi ka pwedeng mag-ani in the long run nang wala kang itinanim. Sabihin natin lahat, tanim lang ng tanim. Ng sama ng loob, ng hinanakit. Pag yun ay tinanim natin, isang araw, atake. Ano po? Ayaw nating mamatay sa sama ng loob. Gusto natin mamatay ng maligaya na naglilingkod sa ating Panginoon. God calls us to a lifetime of faithfulness, not a season of convenience. Ito po yung sinasabi ko na consistency over intensity. Ginagalingan mo minsan, hindi mo naman ipinagpapatuloy. May mga taong ganun, ang galing lang sa simula, mamaya, tatamarin na yan. Para mga estudyante, pagpasukan, bago ang sapatos, bago ang bag, bakasyon pa lang, gusto nang pumasok. Nung isang linggo, kapapasok lang, gusto na mag-drop, gusto na mag-quit, ano po. Mga kapatid, ito yung kabaliktaran ng grit. Hindi siya magaling sa simula, magaling siya hanggang dulo. Sabihin niya ho natin, consistency over intensity. Okay nga po, 1, 2, 3. Consistency over intensity. Yun ang lifetime of fame. Marami ako nakitang magagaling, kaya lang ang problema talaga is very, ang pinaka-consistent sa kanya, yung pagiging inconsistent. Meron po bang ganun? Ito, napaka-inconsistent. Consistent ito sa pagiging huli. Consistent ito sa pagiging mabagal. Consistent ito sa mga ganitong bagay. So wag naman sanang ganun. Invest in the long haul po. Marami ho tayong pag-i-investan ngayon. Sana mag-invest din po kayo sa health para mabuhay tayo ng matagal. Amen? Huwag tinitipid yung mga vitamins at kakainin po natin. Mag-invest po tayo. Kasi sa karamdaman naman ganun din, babayaran natin ng mahal. Sino po sa atin ito gusto po mag-invest sa pamilya? Can I hear amen? Sino po sa atin dito gusto nyo pong mamasyal ang buong pamilya nyo, lahat kayo naka-wheelchair at naka-dextrose? Bakit ba kayo kasi naka-wheelchair? Kasi po sa plane, iba daanan nila Ano po yung mga naka-wheelchair? Priority po sila. Pag nakapasok na, titiklopin na po yung wheelchair. Basta ang point ko lang po mga kapatid,
agahan natin ang tagumpay para in the future, mas ma-enjoy natin ang buhay. Amen ho ba tayo doon? O yung lahat ng gusto ganun ng buhay, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Kung may pangarap ka ngayon in the future, medyo bilisan mo rin ng konti in a sense para maapakan po yon. Kasi sobra ako nalulungkot talaga sa pagdating sa issue ng regret. Ang daming pangarap sa magulang. Nung buhay naman ng magulang, ayaw naman to pa rin. Ang daming pangarap sa ibang tao, pero pag namatay doon, gustong to pa rin. Please mga kapatid, kung may naiisip kang mabuti, gawin mo na ngayon kasi there is no promise of tomorrow. Ang halaga niyan, invest in the long haul. Sana tayo po, marunong tayo mag-invest. Sa magagandang bagay, lahat ng ginagawa natin, specifically sa Panginoon, hindi po ito nasasayang. And then lastly, letter T, trusting God completely. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Sa Diyos ka magtiwala at manahan ng lubusan at kanya-kanyang pagtatagumpayin sa lahat ng iyong gawain. Sabi natin lahat, trust in the Lord. Meron tayong ginagawa, hindi agad naroon ng resulta. Meron tayong ginagawa, hindi lang agad makikita. Pero magtiyaga pa din. Magtiyaga pa din. Yung business mo na yan, na ini-establish, na pinatatatag, hindi agad. Pero pagtiyagaan mo lang din. Ang dami mong natutuklasan, tumatalino ka ngayon, mahusay ka na ngayon mag-manage ng pera, mahusay ka na mag-manage ng tao, mahusay ka na rin mag-manage ng emotion, mas naunawaan mo na ngayon ang mga tao. Ito po si Simon Biles. Tama po ba? Simon, I don't know kung Biles or Biles ang tawag sa kanya. He is a gymnast. Ang galing-galing niya, napakahusay niya. Magaling siya po talaga, sa Olympics, lagi po siya nagcha-champion. Grabe, merong pagkakataon, hindi siya sumali. Ang daming nag-criticize sa kanya. Ang dami pong talagang nagsabi po, what a waste of time. What a waste of energy. What a waste of opportunity. Bakit tuminto po si Simon Biles po? Kasi po, alam nyo, ang dahilan pala, nakaranas siya po ng mental health problem. Gusto ko munang alagaan ang sarili ko. Gusto ko munang umatras para alagaan ang sarili ko. Pero babalik ako. Gusto ko mo lang munang umatras, asikasuhin ko lang ang mental health ko. Babalik ako. Hindi ibig sabihin pag umatras ka, talo ka. Hindi ibig sabihin may ipinar kang isang bagay, talo ka. Merong pagkakataon, sadya mong ihihinto ang isang bagay para ka makabuelo. Sihinto ka, hindi dahil sa ayaw mo, babalikan ko yan. Nung nag-farm tayo, sumakit din ang ulo ko talaga. Dapat stress reliever ko lang yan. Bakit napunta ako sa parang ang daming in-offer? So, kaya it takes courage, a decision na ihinto ko muna po yon. Saka talagang magtutok lang talaga sa pagtutok about leadership training. Na-appreciate ko po siya ngayon, pero ang term ko, ipinar ko lang po yon. Ipinar ko lang po. Babalikan ko po yan. Ngayon, meron po akong ibang alaga ngayon, 3 dinosaur, saka 2 balyena, na nasa timba, So, tuwan-tuwa po ako. So, ibig sabihin lang, may ginagawa pa rin, pero hindi na sobrang karir. Meron tayo, may sinara kayo, nakakaya naman, isinara ko. Mas nakakahiya at mahirap yung ipinagpapatuloy mo. Hindi na nga nagwo-work, pinagpapatuloy mo pa. Sobra na yung binabayad mo sa upa, wala namang bumibili, talo ka, puro kahiya. Hindi masamang magpahinga, amen. Hindi masamang umatras para magpalakas, can I hear amen? Hindi masamang ihinto kung hindi pa ngayon. Kaya time will come, yung mga ipinark mo, pwede mo nang balikan kapag pinalakas ka na ng ating Panginoon. Malakas ang palakpak, ibigay natin sa Diyos. Hallelujah. So at the end of the day, steadfast hands are only possible with surrendered heart. Pakinggan mo yung puso mo. Kung kailangan magpahinga, kung kailan huminto,
okay lang po yan. Sabi po ni Simon Biles po, ano, I have to put my trust in God and know that things happen for a reason even we don't understand them. Wow. Titigan niyo lang po manang mabuti. Hindi ibig sabihin wala kang nakikita ay wala nang nangyayari. Hindi ibig sabihin wala agad resulta, ibig sabihin wala kang aasahan. Hindi lahat ng ginagawa po natin. Minsan may pinararaan tayo ng Diyos, bakit kailangan kong maranasan ito? Hindi ko maintindihan. Kung kailan ka naglilingkod sa Lord, ando ng trials. Kung kailan ka nag-volunteer sa outreach, ba't ganun? Parang dumami yata ang problema ko. Bakit ganun? Parang okay na naman ang buhay ko. Bakit kami inassign ni God sa ganitong area? Maaaring hindi mo naunawaan ngayon, pero rest assured, naunawaan ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Yung ang ganda-ganda naman ng pagsasama niyo, bakit may nangyaring pangit? Maaaring hindi mo naunawaan. Pero ang mahalaga, alam ng Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay ko. Maaaring meron dito nabibigatan, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Sige nga, James, anak, as we end this, gusto ko mamaya umawit din tayo, no? Gusto ko nung inawit nila, nila Mark. Mark, thank you, nakaka-encourage, sa choir, sa lahat po. Minsan nakaka-disappoint sa bansang Pilipinas, pero awitin muli natin. Babangon ng Pilipinas, babangon ako, babangon ang ating pamilya. Amen? Okay? Grounded in purpose. Patibayin mo yung dahilan mo bakit ka nabubuhay. Kung ikaw nabubuhay lang para sa sarili, hindi po matibay na buhay yan. Ang matibay na buhay, ginagawa ko ito para sa Diyos. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Ginagawa ko ito sa bansang Pilipinas. Ginagawa ko ito para sa next generation. Yung kahit nasasaktan ka, meron kang pinagbubunutan ng lakas para ipagpatuloy ang maraming bagay. Resilient in adversity. Huwag niyo pong alisin na ang ating mga anak ay pwedeng dumaan sa hirap. Iyon ang magtuturo sa kanila paano sila maging matatag at maging matibay sa buhay. Anak, hindi darating sa buhay mo na wala kang problema. Kaya ngayon, life is all about preparation for all the challenge that God will allow us. But stand firm, be steadfast, be immovable. Because your labor is not in vain. Because your labor is not in vain. Resilient in adversity. Lalo mong mahalin ang pamilya mo sa panahon ng problema. Lalo mong mahalin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos sa panahon na may mga kabigatan. Walang tao na hindi daraan. Lahat po tayo. Invest in the long haul. Sana lagi kang may nakikita na maganda sa mga bagay na itinatanim mo ngayon. Singit lang ito, singit lang ng konti. Nakinig kasi ko kay Chinkitan Sabi ni Chinkitan, sana dapat meron kang munggo, meron kang mustasa, meron kang mangga sa buhay. Yung munggo pala daily income. Yung mustasa pala monthly income. Yung mangga pala ang tagal mabunga. Long-term investment. Matagal mamunga yan, pero kahit patay ka na, magbubunga pa rin yung mangga na yan. Bibigyan ka niya ng maraming bunga. At yun ang gusto ko po sana in the long term, yung ginagawa nating ito, wala ka na aanihin pa ng mga kaapu-apuhan mo, yung paglilingkod na ginawa mo sa Panginoon, lahat ng itinanim mong panalangin, lahat mong itinanim na paglilingkod, lahat ng kagandahang loob, sobrang laki ng yung tinanim na hindi kaya ng generation na ito na anihin. Bababa sa next generation, And let us trust God completely. Hindi ko naunawaan. Hindi ko naiintindihan. Pero salamat sa Diyos. Naunawaan niya lahat. Ako lang minsan ang hindi nakakaunawa. Pero ang Diyos, naiintindihan niya ang maraming bagay. God has called you to something greater. But will you endure the process? Pauna rin tayo ng Diyos. Can I hear amen? Stay in the process. Endure the process.
Uunlad ka pero hindi madali. Marami kang dadaanan. Palalaguin tayo ng Diyos. Palalaguin ni God yung mga outreaches. Palalaguin ni God yung main church. Palalaguin ng Diyos ang bawat simbahan sa bansang Pilipinas. But we need to endure the process. Oo, makakapasa ka. Magkakaroon ka ng magandang bukas. Magiging professional ka. But we need to endure the process. Amen? You should love process more than the progress. You should love habit more than success. Yung maliliit na ginagawa mo ngayon, na unti-unti, na walang makakapigil sa iyo, unti-unti lang yan kahit mabagal, pero may nararating, pero umuusad, may nakikita ka kasing magandang bagay. Minsan ang tagumpay ay hindi sa galing at husay, kundi patyagaan. Sabi nung marami, hindi si Manny Pacquiao ang pinakamagaling na boksingero sa Pilipinas. Siya yung pinakamatyaga. Habang nag-uuwi ng mga boksingero sa gym, siya nadodoon pa rin at nagpa-practice. Nagsasanay. Hindi siya yung pinakamagaling. Siya yung pinakamatyaga. At tatalunin ng hindi man matalino, hindi man ganing kahusay, ang mga taong matyaga at hindi humihinto kahit maraming laban ng buhay. I will not say never anything against our nation. Still, thank you Mark, na isinama niyo po talaga sa line-up po natin. This is very timely. We will speak blessing. Kasi po ito yung problema ko eh. Alam niyo po kapag lagi na lang parang awayan, hindi tayo pababante, paatras po tayo. Habang nagkakagulo, paatras tayo. Balik na naman tayo sa simula, hindi na tayo maka-forward. Kahit sa mag-asawa, ang dami na sana yung narating, kaya lang awayan na naman, bumabalik na naman tayo sa simula, umatras, na dapat sana umuusad na tayo, umuusad na tayo, umuusad na tayo. Kaya mga kapatid, let us settle it. Patawaran tayo, suportahan na lang tayo, unawaan tayo. Let us bless the Philippines. Amen? So marami ng pagsubok na kinaharap ang bansang Pilipinas, nakatayo pa rin siya kasi we believe ang Diyos ang tumutulong sa atin. Amen? Sige tayo tayong lahat and let me ask our worship team na awitin ang awiting ito. We will pray for our nation. We will pray for you. Ano po? We will bless our land. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Yahweh, tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming laya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umaawit sa iyo.
yung iba sa atin dito or karamihan, humaharap pa ngayon sa matitinding laban ng buhay. Merong pagkakataon, pwedeng hindi kita maunawaan, maaring pwedeng hindi ka maunawaan ng ibang tao. But rest assured, naunawaan ka ng Diyos. Alam niya yung pinanggagalingan mo. Alam niya yung hugot mo, alam niya yung takot mo. Alam ni God yung pangamba mo. Pero lagi sinasabi ng Diyos sa atin, anak, laban lang. Babangon tayo. Kung paano ang Pilipinas, maaring di ko alam kung pinagtatawanan tayo ng mundo ngayon. Hindi ko alam kung anong dignidad at dangal meron tayo. Pero gusto kong maniwala, maraming mararangal na Pilipino, maraming magagaling na Pilipino, marami pa rin tunay na magagandang bagay na nangyayari sa ating Pilipinas na maaring hindi natin naunawaan ngayon. But I still believe. But I still believe. I still believe and hoping in the light of Jesus' death and resurrection, babangon ang lahat na nagtitiwala sa Diyos. Makakabangon ang lahat ng umaasa sa ating Panginoon. Mga kabataan, taas nga ang kamay ng mga kabataan. Habang nakataas ang iyong kamay, gusto ko po itingin mo yung paningin mo sa Diyos. Tingnan mo rin yung mga magulang na naghihirap sa iyo at nagsikap. Pag gumanda ang buhay mo, matutupad yung pangarap mo sa iyong mga magulang. Yung kahit gusto mo magloko, hindi ako pwedeng magloko kasi may maganda akong pangarap. Gusto kong huminto, pero may malaki kong inaasahan. May God give you resilient spirit. Itong panahon na ito, panahon ng pagpapatibay, hindi ito yung panahon ng pagsasaya. Oo, gusto ng Diyos sumaya ka, pero yung panahon ng pagpapatibay, huwag mong mamiss. Kasi pag naging matibay ka ngayon, hindi pwedeng hindi ka sumaya bukas. Pero kung ngayon pa lang, laging enjoyment, magsikap ka sa pag-aaral mo. Magsikap ka sa pag-aaral mo. God bless you mga anak, God bless you. Mga magulang, taas natin ang dalawang kamay, mga nanay at tatay. Ang dami mo ng kinaharap na problema. Nilakasan mo ang loob mo para maitaguyod mo ang iyong mga anak. Hindi man sila makabalik ng kagandahan loob, merong Diyos na nakakakita. Ang pinakabayad sa ating mga magulang, yung inayos ng ating mga anak ang kanilang pag-aaral. Kahit hindi ka na magbalik, kahit hindi ka na tumulong, ipakita mo lang sa amin na inayos mo yung buhay mo. Panalo na ang mga magulang. Pwedeng pumikit, pwedeng bumalik sa Panginoon ng masaya. Pagpalain ng Diyos ang mga magulang. Hallelujah. Sige nga po this time, baba muna natin po yung kamay natin. Naniniwala po ba talaga kayo kapag tayo'y nagtiyaga, may mangyayaring maganda? Amen. Sobra po ba kayong naniniwala na kapag talagang nagpatuloy tayo, may biyayang naghihintay? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa bawat isa sa inyo. Seryosohin natin ang paglilingkod dahil seryoso ang Diyos na pagpalain ka. Huwag mong hayaan na umatras ang iyong buhay. Sana paabante ng paabante ang iyong buhay. Kahapon, nagkaroon kami ng mass wedding. 5 yung ikinasal natin. Buti hindi nagka-rumble-rumble yung ikinasal ko. Anak, konting hinala na, konting hinanga lang. So, habang nagkakasal tayo po, ito yung bayad sa atin, yung sa paglilingkod, yung may mga buhay na naayos. Yan muna yung bayad sa atin, hindi lahat monetary. Tuwan-tuwa po ako. Mass wedding ito, pero kung ano yung ginagawa natin sa talagang usual na kasal natin, sa pagkipagtulungan ng Praise Church Santa Maria, backup din ng main, ng support, thank you so much. 5 pamilya, may iba doon, 22 years na hindi kasal, yung isa 14, dami na nilang anak, doon naman ako kinabahan, baka madagdagan pa ulit. Pero salamat, sulit ang pagod, Pastor Emer, MJ anak, sa team na nagsaayos, even si Sir Derek po, nakadate po namin nung gabi, tuwan-tuwa po siya. Pinagpapasalamat nila yung company ito, tinuruan kami na magtiwala sa Diyos.
And then, nung hapon nga po, kasama ko naman yung mga nanay sa Magna Prime. Nakakatuwa lang po. Siguro, di ko alam kung paano ko to sasabihin with all humility and humbleness po talaga. Nung doon po kami sa wedding, binuksan po ni Lori yung result ng nag-exam po kasi sa UST sa Kasalasal. Nung binuksan niya po, sabi niya pwedeng 8 a.m. pa lang, ano na po, pwede niya na makita, pero pinagpaliban niya muna para kung atakihin man kami, handa kami lahat. Ano po? Pero bago ko po sabihin yon, yung mga anak ko po, after this, meron po silang baon na lunch. Pupunta po sila sa outreach. Merong time nagko-commute po sila. Twice Saturday sila ni Lucas kasama sila Nonong. Nagpupunta po sila sa Ablaze. Naiinggit ako sa anak ko kasi ang bata nilang binigay ang buhay sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kaya nung binuksan ni Lori yung result, nakapasa po siya sa Lasal. Mula sa pamilyang halos hindi makapag-aral. Mula sa pamilyang ang vocational school kinaiingitan. Kasi wala man lang. Kaya po nung nakita ko yung result, alam nyo, okay, sila nagtatalo na ako, nakasimple lang ako kasi ayoko mas masagwa sa itsura ko po na ako Alam mo, Ate Beck, ang sabi ko sa Lord, bakit ako hindi magpapatuloy maglingkod sa Diyos? Yun po yung declaration ko sa isipan ko. Meron ba akong dahilan para huminto sa paglilingkod sa Diyos? Meron ba akong dahilan para hindi pagpatuloy? Yung pagtulong sa maraming bagay. Kitang-kita ko paano niya binago yung pamilya namin. Kitang-kita ko kung paano binago ng Diyos ang buhay mo. Kitang-kita ko kung paano empleyado ka pero ngayon may ari ka na ng kumpanya. Nakita ko hindi ka pwedeng hindi mag-aral dapat pero nakita ko nakatapos ka ng pag-aaral. Sobrang mas mahirap sa akin ngayon yung huminto kaysa magpatuloy. Hindi ko makita ang sarili ko. Nahihinto ako maglingkod. Parang yun ang pinaka-worst. Ang hirap huminto na maglingkod kapag kita mo ang lahat ng bagay sa buhay mo ay para sa Panginoon. Ang hiling ko lang sa anak ko, anak, ang kuhanin mo yung course, yung marami kang taong mapaglilingkuran. Hindi ang purpose mo yumaman. Hindi ang purpose mo makilala. Hindi ang purpose mo sumikat. Kuhanin mo, marami kang pwedeng kuhaning courses. But see to it, ilagay mo ang sarili mo sa marami kang mapaglilingkurang tao. Thank you, Jesus. Thank you, God. And thank you, Lori. Alam ko, pag nakasarado ang pinto mo, hindi ka lang cellphone. Alam ko, si Teacher Chen, yung pagre-review nyo, mahirap po yung exam nung ko, sa totoo lang. Kaya nga, grace ni God, kung makapasa siya. Yun ang sinasabi ko mga anak na, huwag muna nating iwasan yung mahirap, puro ka to sa course na walang board exam, doon ka sa school na pumapasa, kahit hindi nag-aaral. Wala rin, hindi ka rin makaka-influence. Hindi rin gaganda ang buhay natin. Kaya nga, that is our commitment. Lagi namin declaration ni Nanay Lena yan. Oo, may mga sinusubukan kaming maraming bagay. Pero hindi yun ang magpapaaral sa anak ko. Yung paglilingkod namin sa Panginoon. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, Kuya Noel, Ate Neng, ang dahilan bakit kayo nakapag-ibang bansa. Amen. Nakita nila ang inyong paglilingkod. Dadalin tayo ng Diyos. Kaya nga, sige nga po mga kapatid, taas ang dalawang kamay. Hallelujah. Habang inaawit muli nga natin, sige sabihin natin, mapalad ang bansa na ang Diyos, ang tunay, hallelujah, na ibinukod. Hallelujah. Let us worship. Ikaw ang bansang Pilipinas na naisipa ako ng Diyos in the light of Jesus' resurrection. Hallelujah! Maghari ka't manahan sa amin, magpupuri ikaw lang, O Diyos. Halagang para iyong ibinukod, napalagang
kinakausap dito ngayon, may mga pagkalugi, makakabawi ka. Kung nadapa, makakabangon ka. Kung parang hinto ang buhay mo ngayon, wala nangyayari, uusad ka. In the name of Jesus, because Jesus died and rose from the dead. Makakabangon tayo. Panginoon, ito yung sinasabi ko po sa bawat isa, kapatid, magpakatatag ka at huwag matitinag. Masipag ka na sa Panginoon, magpakasipag ka palalo sa Panginoon. Yamang alam natin na hindi nasasayang, hindi mababaliwala, hindi sa walang mangyayari, may magandang patutunguhan ang lahat ng paglilingkod at ginagawa mo sa Panginoon. In the name of Jesus, kung kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito, you will challenge your family next Sunday to bring sa ating worship service, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kaeskwela mo, para maranasan nila ang presensya ng ating Panginoon. Praise Church family, pinagpala ka ng Diyos. Hindi dahil sa mahusay ka, kundi dahil sa laki at galing ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Panginoon, kung ano man po yung maabot namin, ngayon pa lamang, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang maitaas, ikaw ang aming madakila, Panginoon. Praise Church family, yung palakpak ng papuri na nagtagumpay ay para sa ating Panginoong Jesus. We give you praise! We give you glory! We give you honor! Hallelujah! To the King of Kings! To the Lord of Lords! His name is Jesus! His name is Jesus! Our King! Our King! Our King! Hallelujah! Wow! Pati naman natin yung mga katabi natin. Could you give them a big hug kahit dalawa, tatlo, patagumpay tayo dahil kay Jesus. God bless you! Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. There was a moment po in the Bible po na nagkaroon po ng salot sa Israel. It is in 2 Samuel or 2 Samuel 24. At para po matigil yon ay may gustong bilinggiikan si David at mag-alay ng altar para sa ating Diyos. So sabi po sa kanya ni Arauna na may-ari po nung altar, anong giikan, ibibigay na lang ng libre. Pero po ang sagot sa kanya ni David, hindi ko ito tatanggapin ng libre, babayaran kita. Hindi ako maghahandog sa Panginoon kong Diyos ng mga handog na sinusunog na walang halaga sa akin. David gave his best offering para sa Lord. At alam niyo po yung nangyari sa pagtatayo niya ng altar, pag-o-offer niya po ng best niya, na wala po yung salot. Ano po yung mga salot ngayon na nangyayari sa life natin? And not just in our lives, but also in our country. Marami pong pagsubok at problema ang pinagdadaanan. But church, let us believe po, as we offer our best offering sa ating Panginoon, as we give our best shot of worship and offering sa ating Panginoon, hindi lang po personal yung pwedeng mabago sa atin, but even yung takbo po, yung course po ng ating country, ang ating bayang Pilipinas, meron pong pwedeng gawing milagro, miracles ang Lord sa buhay po ng bawat isa. God can do great things po sa bansang Pilipinas. Taas po natin ang ating mga tithes and offering at tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang to, God. Salamat, God, sa provision mo in different ways, God. Especially sa finances ng bawat isa, God. Alam niyo po yung challenges ng bawat isa, God. How they give their best, Panginoon, God, to continuously give, Panginoon, and offer, Panginoon, for your glory. Lord, tingnan niyo po lagi laman ng heart nila, Panginoon. Give the desires, even the simplest desires of their hearts. Even yung mga nakalimutan na nila, God, ipaalala mo, God. And not just for our personal, Panginoon, aspect, God, but even for our country. Lord, do something great for our country, God. Kaya mong ibangon, patatagin, protektahan at pagpalain ang bansang Pilipinas. Lahat kami magkakaroon ng kwento ng tagumpay para sa kapurihan mo. Ang Pilipinas ay para sa iyo. Sa pangalan niyo po, Jesus. Amen. When we get to the grave,
There's another one. I am free. I am free. There's another one. I am free. I am free. I am free. There's another one. I am free. I am free. I am free. There's another one. I am free. I am free. Hey, there's another one. Hey, there's another one. I am free. I am free. I am free. There's another one. I am free. I am free. I am free. Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name. Never be, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank God. I thank God. God bless po sa bawat isa.